Sa malawak na mabituing kalangitan, hindi mabilang na mundo, at hindi mabilang na makapangyarihang mga Diyos ang isinilang sa libu-libong mundong ito, pinutol nila ang mga bituin, nilamon ang araw, at madaling matukoy ang buhay at kamatayan ng daan-daang milyong nilalang. Ito ang kronolohiya ng langit. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng heavens at gods ay hindi naging mas makinang ang pag-unlad ng sibilisasyon. Ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga Diyos, mundo at mundo, ay unti-unting naging sanhi ng pagkalante ng mga langit at mundong ito, at hindi mabilang na mga mundo at sibilisasyon ang nawasak sa digmaan. Isang araw, sa sirang mundong ito, ang isa na nagdadala ng kalooban ng mundo at balikat ang misyon ng pag-aayos ng timeline. Ang pagkakaroon na pinangalanang Sage Master System of the Heavens ay ipinanganak. Nang ipanganak ito, alam nito ang misyon nito. At ito ay upang mahanap ang angkop na host, hanapin ang tunay na Sage Master ng langit. At ayusin ang maling kasaysayan at baligtarin ang tadhana ng langit at mundo. Sa heavens at mga mundo, makikita ang bagong ipinanganak na system, habang patuloy sa paghahanap ng host napatanong ito sa sarili kung bakit hindi siya makahanap ng angkop na kandidato, dahil ilang taon na ang lumipas at kung magpapatuloy ito ng isa pang 10,000 taon, nangangamba siya na baka hindi niya mahanap ang host. Nang biglang tumunog ang kanyang system dahil meron nang ipinahiwatig ang system at natagpuan na nito ang kandidato para sa kanya. Natuwa ang system dahil ang swerte niya at nagreklamo lang ay nahanap na nito ng hindi inaasahan. Kaya agad itong pinuntahan ng system, paglabas niya sa timeline ay napunta ito sa Little Thousand World, Milky Way. Hindi inaasahan ng system na nasa ganoong lugar talaga ang hinahanap niya na host. At sa Milky Way na ito ay merong isang tao na lumulutang kaya napapatanong ang system kung ito ba ang host na hinahanap nito. Tinuwanan pa ito ng system dahil parang tao lang ito at hindi masyadong malakas, pero okay lang sa kanya dahil mas mahina ay madali niyang kontrolin. Kaya agad itong nilapitan ng system upang kumpletuhin ang kontrata. Dagdag pa niya na kahit na hindi ito masyadong malakas ay kaya niyang itong gawing isang mahusay na kapangyarihan at ayusin ang kasaysayan para sa kanya. Ilang saglit pa ay nakumpleto na ang sistema, at binati niya ang host para sa pagiging host ng 1.0 na bersyon ng Sage Master System of the Heavens. Hindi naman nagulat ang ating bida nang marinig niya ang system. Paglabas sa katawan agad namang binati ng personal ng system ang host at sinabi na siya ang swerteng taong pinili niya na ang pinaka-cute at pinakamakapangyarihang Sage Master System sa alamat. Dagdag pa niya na simula ngayon ay siya ang host niya, sinabihan niya pa ito na huwag itong mag-alala na kahit mahina ito ay super powerful naman siya. At sasanayin niya ito na maging pinakamalakas na Panginoon sa lahat ng langit sa mundo, at siya ay magiging kanyang, habang hindi pa ang system natatapos sa pagyayabang ay biglang tumunog ang kanyang system na naging dahilan upang kabahan ito. Ilang saglit pa ay unti-unti nang nagbabago ang damit ng ating bida. Nang matapos sa pagpapalit agad niyang tinanong ang system kung tama ang kanyang narinig na ito ay ang Sage Master System of the Heavens. Nauutol naman itong sinagot ng system na siya nga iyon, kaya napapatanong ang Sage Master System sa kanyang isipan kung ano ang pinagmulan ng taong ito, kaya agad niyang tiningnan ang impormasyon nito dahilan upang maglakihan ang bunganga nito dahil ang taong host na nahanap niya ay isang Daoist at ang pinakamalakas na Diyos ng Heavens and the World. Sa sobrang lakas ng realm nito na kahit ang system ay hindi ito mahuhulaan. Kaya napaluhod ang system at umiyak na lang ito dahil sa napakamalas niya at hindi niya inaasahan na ito pa ang nahanap niya na maging host. Hindi rin niya akalain na ang marangal na Daoist ay talagang nagtatago lamang sa Little Thousand World. Hindi naman ito pinansin ng ating bida na si Chen Ye at tiningnan lang nito ang sistema, at lumabas ang abiso na inaanyayahan siyang gumamit ng bersyon 1.0 ng System of Sage Master of the Heavens. Pinaalalahanan pa siya ng system na mula ngayon ay babalik ang host sa nakalipas na 10,000 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng patnubay ng sistema, na may layuning maging isang Sage Master of the Heavens and the World, sakupin at turuan ang mga Diyos ng langit at mundo, at tulungan ang sistema sa pag-aayos ng sirang mundo. At ang sa ibaba ng system ay ang sumusunod na isang listahan ng mga Diyos ang kailangan lamang niyang gawin ay i-double-click upang buksan at basahin. Humingi naman ng tawad ang Sage Master System kay Chen Ye sa pag-istorbo sa kanyang pagtulog at nagpaalam na siyang aalis na ngayon. Habang nag-aakma ng aalis ang Sage Master System agad naman itong tinanong ni Chen Ye kung saan ito pupunta at sinabihan niyang umupo ito.
Ilang saglit pa ay napagdesisyonan ni Chen Ye na tingnan ang listahan ng mga gods of the heavens and the world. Ilang saglit pa ay ipinakita na sa kanya ng system ang mga listahan ng mga gods. Nang makita na lamang niya na ito ay mukhang pamilyar sa kanya, na ito ay ang Human Emperor Ji Qianfan, Demon Ancestor Su Changqing, at lahat sila ay dating sikat sa buong mundo, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay bumagsak sa mahabang taon. Dagdag pa niya na ang 10,000 taon ay isang mahabang panahon, at siya ay pagod din. Habang abala si Chen Ye sa kanyang pag-iisip, bigla naman siyang tinanong ng system kung dapat ba siyang humanap ng paraan para i-unbind ang sistema sa kanilang dalawa, at nakiusap rin ito na patawarin siya na hindi niya talaga sinasadyang pukawin si Chen Ye. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na bagamat medyo hindi siya nasiyahan na ang Sage Master System ay nakatali sa kanya ng walang pahintulot niya, ngunit hindi niya sinabi na hindi niya gusto ang sistemang ito. Dagdag pa niya na bagamat hindi niya alam kung ano ang kaugnayan sa pagitan ng pagbabalik sa nakaraan at pagtanggap sa mga Diyos na iyon bilang mga apprentice at pag-aayos ng linya ng mundo, ngunit ito ay kawili-wili. Hindi naman makapaniwala ang Sage Master System na ang pinakamalakas na God sa alamat, ay handang maging host niya. Nakangiti namang sinabi ni Chen Ye sa Sage Master System na tama iyon, kaya agad niya itong sinabihan na pangunahan ng Sage Master System ang daan, gusto niya ring makita kung talagang may mangyayaring kawili-wili. Nang marinig ng Sage Master System ay agad niya namang sinunod ito. At makikita dito ang buong impormasyon ng dalawa, Chen Ye, pagkakilanlan Taoist, the strongest god of the heavens, hitsura isang gwapong binata na mga 20 taong gulang. Palibhas ay iginagalang ng mundo bilang isang Taoist na pag-iral, nilinang o kinultivate niya ang hindi magagapi na realm ng detachment mula sa mundo. Sa paglalakbay sa mahabang ilog ng panahon at kalawakan, ang mga babaeng disciple ay hindi sinasadyang nailigtas at nailigtas na pinili ng system na ngayon ay nakikipagtulungan sa system, bumalik siya sa 10,000 taon na ang nakakaraan upang ibalik ang nawasak na mundo. Little Teacher or Sage Master System of the Heavens, pagkakilanlan, Heavens and Worlds System Ancient Creation, hitsura cute lowly, maliit na may mga pakpak sa kanyang likod. Ang katawan ng sistema ng Saint Master of Heavens, ito ay isang mascot, at walang isa sa pinakamalungkot na sistema sa kasaysayan. Noong una, gusto niyang pumili ng mga ordinaryong tao na sanayin upang maging isang henerasyon ng Saint Masters of the Heavens, ngunit hindi niya inaasahan na mapili ang nagninilay sa mahabang ilog ng panahon sa langit. Sa Human Emperor World makikita ang 9th Princess of Xuanyuan Dynasty na si Ji Qianfan na tumatakbo sa mayalong bundok. Ilang saglit pa ay bumigay na lang ang mga tuhod nito dala ng sobrang pagod. Agad naman itong sinalo ng dalawa niyang kasamang babae na sina subordinate Beilu at Lu Yao. Nag-aalalang sinabi ni Lu Yao sa kanyang kamahalan na kumapit lang ito, na hanggat makalampas sila sa Snowy Mountain na ito ay magiging ligtas na sila. Sinabihan naman ito ng kanilang kamahalan na okay lang siya at kaya niya pa itong hawakan. Nang biglang may isang talam na lumipad papunta sa kanilang direksyon, na agad namang naharang ni Lu Yao at agad nilang prinotektahan ang kanilang kamahalan kasabay nito sinabi ni Lu Yao sa kanyang kamahalan na mag-ingat ito, hindi makapaniwala si Beilu na naabutan sila ng napakabilis. At makikita dito ang tinatakbuhan nila at ito ay ang 12 Shadow Guards at bawat isa nito ay may suot ng maskara, hindi sila makapaniwala na kahit ang lahat ng Meridian ay nasira. Ang cultivation base ay ganap na nawala at mayroong pang ilang mga uri ng lason sa katawan nito, ay nakatagal pa rin ito sa loob ng 3 araw at 3 gabi kasama lamang ang espiritong bato, kaya sinabihan nila ang ika-9 na prinsesa na talagang ang pinakamaasahin sa mabuti. Dagdag pa nito habang itinututok nito ang talam ng kanilang espada na pero ngayon ay tapos na ito. Sa kabilang banda sa Time Tunnel, ay naglalakbay na si Chen Ye at ang Sage Master System pabalik sa nakaraang 10,000 taon. Dahil sa sobrang bilis ay nakarating agad sila sa nagyayelong bundok at dahil sa sobrang bilis rin kaya sumubsob ang Sage Master System sa lupa ng yelo. Kaya tinanong ito ni Chen Ye kung hindi ba nito nakayanin ang resonance ng time and space, tinanong niya pa ang Sage Master System kung hindi ba ito pwedeng pumasok sa kanyang katawan, na agad sinagot ng Sage Master System na ayaw niyang maglakas ng loob subukan ito. Subalit pinasok pa rin ito ni Chen Ye sa kanyang katawan na ikinamula ng system dahilan upang mapasigaw ito,
Ilang saglit pa ay kumpleto na itong nakapasok sa katawan ni Chenye. Matapos makapasok ay agad binaling ni Chenye ang kanyang tingin sa nagyayelong bundok na kinakatayuan nila na agad namang nalaman ni Chenye na ito ay ang Human Emperor World. Sa pagsasalita nito, matagal na siyang hindi nakakapunta sa lugar na ito subalit kapareho pa rin ito ng Human Emperor World 100,000 taon na ang nakalilipas. Habang tinitingnan ang listahan ng mga gods napasabi siya na sa hinaharap, si Prinsesa Ji Chenfan, na may lugar sa langit at mundo, ay magiging kanyang apprentice. Kaya agad tinanong ni Chenye ang Sage Master System kung nasaan ang lokasyon ni Ji Chenfan, pero sinabi lang ng system ay malapit na nila itong makita. Dagdag pa ng Sage Master System sa kanyang master na si Chenye na ang kasalukuyang bersyon ng system ay nasa pinakamababang antas pa rin at maraming mga function ang hindi pa nabubuksan, kaya hindi niya makumpirma ang eksaktong lokasyon ng target, pero nararamdaman niya na nasa Snowy Mountain si Ji Chenfan, at nasa malapit lang ito. Mukhang hindi naman nagustuhan ni Chenye ang sinabi ng Little Teacher, kaya tinanong ito ni Little Teacher ang kanyang master kung ano ang problema. Subalit walang mali sa system at ito ay dahil sa merong naramdaman si Chenye na spiritual fluctuations at ito ay sobrang mahina, kaya sinabihan niya ang Sage Master System na tingnan nila ito. Sa kabilang banda ay tumutulo na ang napakaraming dugo ng dalawang alagad ni Ji Chenfan kaya pinuri ito ng isa sa may mga maskara dahil kahit nahaharap sila sa 12 sa kanila, ay kaya nilang kumapit ng matagal. Natuwa pa ito dahil ang mga tapat na gwardya ay desperadong nagpoprotekta sa Panginoon nito, kaya ito ay talagang kawili-wiling drama. Dagdag pa nito na hindi mahalaga kung hindi nila mailigtas ang kanilang sariling Panginoon, pero kailangan pa rin nilang isakripisyo ang kanilang buhay, kaya tinanong niya kung sulit ba talaga ang ginagawa nila. Kahit pagod ang 9th princess na si Ji Chenfan sinabi pa rin ito sa dalawa na iwanan na lang nila siya, dahil kung magpapatuloy ng ganito, silang dalawa din ay mamamatay. Tinuwanan naman ito ng isa sa 12 shadow guards, sinabihan rin niya si Ji Chenfan na huwag itong mag-alala dahil may dalawang tapat na subordinate na ibabaon sa Huangquan Road na ito kaya hindi na mag-iisa ang ika-9 na prinsesa kapag namatay ito. Kaya sinabihan nito ang iba pang shadow guards na gawin na nila na ipadala ang 9th princess sa kanyang kamatayan. Hindi naman pinabayaan ng dalawang bantay si Ji Chenfan at naghanda pa rin ito kahit makikita na sa mga mukha ng mga ito ang sobrang pagod. Dahil wala na silang takas kaya sinabi ni Ji Chenfan kung hanggang dito na lang ba sila. Maya-maya pa ay meron na lang asol na liwanag sa kanilang itaas na agad napansin ng mga shadow guards. Ilang saglit pa ay unti-unti nang lumalapit ang masilaw na liwanag. Ilang saglit pa ay bumagsak na ito sa lupa na lumikha ng parang matinding pagsabog. Kaya napatikip ang dalawang bantay ni Ji Chenfan ng kanilang mukha, matapos mawala ang matinding liwanag. Baka sa mukha ni Ji Chenfan ang sobrang gulat. Sa gulat rin ng 12 shadow guards kaya naglakas ng loob ang mga itong tanungin kung sino ang lalaki sa kanila nitong harapan. Dahil hindi sila pinansin ni Chenye kaya tinanong nila uli ito kung sino ito, hindi naman sila sinagot ni Chenye at lumingon lang siya sa tatlong babae kasabay nito sinabi ni Chenye na natagpuan na niya. Nang mapansin ito ng isa sa 12 shadow guards kaya inaakala nila na ang Daoist sa kanilang harapan ay ang tagapagligtas ng prinsesa ng Xuanyuan Dynasty, dahil hindi sigurado ang isa sa 12 shadow guards kaya tinanong niya uli si Chenye kung sino ito. Sinabihan niya rin ito kung ayaw nitong mamatay ay tumabi ito dahil kung hindi ay papatayin nila siya. Hindi naman nagustuhan ni Chenye ang sobrang daldal nito. At mukhang alam agad ng Sage Master System kung ano ang mangyayari kaya pinaalalahanan niya ang kanyang master na ang mundong ito ay hindi kayang dalhin ang kanyang lakas. Kaya naman, habang hindi pa natatapos ang Sage Master System sasabihin agad namang sinabihan ito ni Chenye na huwag itong mag-alala dahil alam niya ito. Kaya pumulot ito sa lupa ng isang maliit na kapirasong bato. Habang ginagawa ito ni Chenye ay agad naman siyang sinugod ng 12 shadow guards, nilagyan naman ni Chenye ang kanyang daliri ng kaunting puwersa. Ilang saglit pa ay itinira niya na ito kasabay nito lumabas ang matinding asol na enerhiya na nanggagaling sa kapirasong batong iyon, dahilan upang maglakihan ang mga bunganga ng 12 shadow guards sa sobrang gulat,
Maya-maya ay dinaanan lamang sila ng kapirasong bato na naging dahilan upang mapasigaw sila papunta sa kanilang kamatayan. Matapos ang atakeng iyon makikita ang lumigwang dinaanan ng tirang iyon at wala kahit isang buto ang naiwan sa 12 Shadow Guards, na ikinagulat ng tatlo, kaya napasabi si Ji Chen-fan sa huling pagkakataon bago siya mawala ng malay kung ang tao bang ito ay, habang hindi pa siya natatapos sa kanyang sasabihin ay nawala na ito ng malay, kaya nag-alala ang dalawang gwardya nito sa kanilang kamahalan. Nilapitan naman sila ni Chen Ye na agad pinasalamatan ni Lu Yao sa pagligtas sa kanila kasabay nito ipinakilala nila ang kanilang sarili kay Chen Ye na sila ang mga bantay ng Lingfei concubine ng Xuanyuan Dynasty. Tinanong niya rin kung saang sekta si Chen Ye kabilang. Hindi naman sila pinansin ni Chen Ye at tiningnan lang nito ang mukha ni Ji Chen-fan at sinabi na wala siyang panahon para i-confirm ng mabuti ngayon lang, bagamat madumi ay mukhang siya naman ito, kaya tinanong niya si Xiaoxi ang pangalan ng Sage Master System upang ikumpirma kung siya ba ito. Kinumpirma naman ni Xiaoxi ang pagkakilanlan nito at nakumpirma nito na ito talaga si Ji Chen-fan, kaya agad itong kinuha ni Chen Ye sa pagkakahawak ng babae, na ikinagulat naman ni Belo, kaya napatanong ito kung ano ang binabalak nito. Sinabi naman ni Chen Ye sa kanila na isasama niya si Ji Chen-fan sa kanya, hindi naman ito napigilan ng dalawa dahil bigla na lang hindi nila mag-alaw ang kanilang buong katawan. Para mapigilan si Chen Ye sa pagkuha kay Ji Chen-fan, kaya sinabi ni Lu Yao na ang kanyang kamahalan ay may ilang uri ng lason sa kanyang katawan, kung hindi siya magpagamot sa oras. Habang hindi pa natatapos ito sa kanyang sasabihin ay agad nang tinangay ni Chen Ye ang 9th princess na si Ji Chen-fan, dahil sa sobrang lakas ng enerhiya kaya napaupo ang dalawa at napatanong sa kanilang mga sarili kung sino ito. Dahil ang lakas ng ihip ng hangin na ito ay tiyak na hindi ito espiritual, dahil kahit na ito ay isang malakas na tao, ito ay imposible pa rin, kaya kailangan nilang magmadaling bumalik upang magulat sa kanilang kamahalan at sa concubine Ling, na ang kanilang kamahalan ay dinukot ng isang misteryosong Daoist. Ang maharlikang prinsesa na nasira ang lahat ng kanyang mga meridian at ang kanyang katawan ay Nalasan at ang Sage Master System ng langit at ang host na ang pinakamalakas na Daoist sa kasaysayan, sa mahabang kasaysayan, The Heavens and Worlds, na nakatakda sa pagkawasak, ay nagbukas ng bagong kabanata. Makalipas ang isang buong araw sa lugar ng Xuanyuan Dynasty Xingyang City. Sa loob ng isa sa mga silid makikita si Ji Chen-fan na naliligo sa iba't ibang uri ng mga kasangkapan isa na rito ang Falling Star Snow Lotus, Fengming Grass at Solid Flower, habang si Chen Ye ay pinag-iisipan kung ano ang ilalagay kung ito ba ay ang 100-year vine o ang 10,000-year fruit, at ang Blood of the Ancestral Lion and Eagle ay parang wala siyang ganitong bagay. Ang Kunpang Blood ay hindi naman malaking problema, Metamorphosis Fruit and Soul Extension Gold ay dapat ding idagdag. Hindi naman makapaniwala si Xiaoxi na ginamit ni Chen Ye ang Metamorphosis Fruit, Soul Extension Gold kay Ji Chen-fan dahil kahit sa langit at mundo, ito ay isang bihirang makalangit na materyal sa libu-libong taon, pati na rin ang Kunpang Blood. Dahil sa pamamaraan ng paggamit ni Chen Ye kaya tinanong ni Xiaoxi ang kanyang master kung nagliligtas ba siya ng isang tao o gumagawa ng soup. Sinabi naman ni Chen Ye na ang lason sa katawan ni Ji Chen-fan ay gumaling na, pero ang mga meridian sa buong katawan nito ay naputol ng lubusan, subalit hindi ito mahirap ayusin. Ngunit bilang kanyang alagad, ang kakayahan ni Ji Chen-fan ay napakasama, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong ito upang hugasan ang kanyang marrow. Subalit nag-aalala pa rin si Xiaoxi dahil si Ji Chen-fan ay teenager pa rin, kaya ayos lang ba na magkaroon ng napakaraming resources at treasure na ilagay. Tinawag naman ito ni Chen Ye, agad naman itong tinanong ni Xiaoxi ang kanyang master kung merong bang problema. Sinabi naman ni Chen Ye na ang lottery system na sinasabi sa kanya kanina. Natuwa naman si Xiaoxi nang maalala ito ng kanyang master at ngayon ay meron itong chance na mag-spin sa lottery, kaya tinanong siya ni Xiaoxi kung gusto niya ba itong subukan. Sinabi naman ni Chen Ye sa kanya na susubukan niya ito upang makahanap ng magagamit para kay Ji Chen-fan lamang, na agad namang naintindihan ni Xiaoxi kaya inilabas nito ang lottery at sinabi niya sa kanyang master na maaari na siyang gumamit ng lottery ngayon,
at e-click lamang ni Chenye ang button para sa single lottery draw na ito. Nang marinig ito ni Chenye naintindihan niya naman ito kaya pinindot niya ang single draw at gusto niya ring malaman kung anong mga gantimpala ang maaaring makuha niya. Gusto rin malaman ni Xiaoxi kung gaano kaswerte ang kanyang master. At nagsimula nang ang umikot ang lottery habang si Xiaoxi ay patuloy lang sa pagbanggit ng golden. Pero hindi niya akalain na ang nakuha ng kanyang master ay purple. Sinabi naman ni Xiaoxi na maganda rin ang purple, kaya nagpaalam ito sa kanyang master na hayaan siyang ilabas ito para sa kanya. Mukhang hindi naman nagustuhan ni Chenye ang nakuha niyang purple. Nang makapasok si Xiaoxi sa loob, gusto niyang malaman kung anong magandang makukuha ng kanyang master. Subalit bago pa man makuha ni Xiaoxi ang purple na premyo sa kanyang master, ay meron na lang isang kamay ang pumasok sa loob ng system na ikinagulat rin ni Xiaoxi dahil sa ginawa ng kanyang master na naging dahilan upang lumabas ang napakaraming warning dahil ang sistema ay sinasalakay ng hindi mapaglabanan na panlabas na puwersa, at ang espasyo ng lottery ay malapit sa tipping point ng pagbagsak. Mas lalo pang nagulat si Xiaoxi nang makita niya na sa pilitang kinuha ng kanyang master ang golden na premyo. Matapos makuha ni Chenye ang rewards, masasabi niya na ang artifact na ito ay hindi na rin masama. Sa loob naman ng system sinabi ni Xiaoxi sa kanyang master na hindi siya pwedeng maging ganito dahil ang sistema ay hindi kayang panindigan ang kanyang lakas, at ang sistema ng lottery na ito ay random, at hindi ito isang bagay na makokontrol niya. Nang marinig ito ni Chenye kaya agad niyang nilingon ang kinaroroonan ni Xiaoxi at tinanong kung hindi ba pwede ito. Habang umiiyak sinagot naman ito ni Xiaoxi na siyempre, hindi talaga ito ang gusto niya, at kung sa ibang pagkakataon, ay babagsak ang lottery system at hindi na magagamit ng kanyang master ang function ng lottery. Sinabi naman ni Chenye na sa susunod ay papansinin niya na ito, dahil sa ngayon si Ji Chenfan ay malapit ng magising kaya sinabihan niya si Xiaoxi na ihanda na nito ang mga damit ni Ji Chenfan, na agad namang naintindihan ni Xiaoxi. Maya-maya pa ay unti-unti nang minumulat ni Ji Chenfan ang mga mata nito. Nang bigla itong nagulat dahil hindi niya alam kung saan ang lugar na ito dahil ang naalala niya bago siya mawala ng malay ay hinahabol siya ng 12 shadow guard sa loob ng ilang araw, ang kanyang mga gwardya ay desperadong pinrotektahan siya, at pagkatapos ay isang misteryosong daost ang nahulog mula sa langit, kaya naisip niya nasa palasyo na siya ngayon, nang biglang napagtanto niya na hindi ito isang palasyo, napansin rin niya na nawala na ang lason sa kanyang katawan. At ang kanyang mga meridian, ito ay nabuo, kaya napatanong siya kung ano ang nangyari pagkatapos nun. Nang biglang may nagtanong sa kanya kung nagising na ba siya, na ikinagulat ni Ji Chenfan kaya napatayo ito sa paliguan kasabay nito tinanong niya kung sino iyon. Kaya agad niya itong nilingan at nakita niya si Chenye na iniipon ang tumalsik na tubig sa kanyang damit papunta sa kanyang daliri, na nagsasabi sa kanya na huwag siyang magulat dahil siya ang nagligtas sa kanya, at saka, habang hindi pa natatapos si Chenye sa kanyang sasabihin ay alam na kaagad ni Ji Chenfan ito, kaya siya napahiyaw at agad nang lumusong uli sa tubig para matago ang kanyang kwan. Nang matago ang kanyang kwan agad naman niyang tinanong kung sino ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi naman ito sinagot ni Chenye at tumalikod lang ito. Habang papaalis sinabi niya kay Ji Chenfan na nandoon ang mga damit niya sa istan, na pagkatapos niyang isuot ay sumunod siya sa kanya. Matapos suotin ang damit, mukhang hindi naman ito nagustuhan ni Ji Chenfan. Ilang saglit pa ay sumunod na ito, na agad niyang pinasalamatan sa pagligtas sa kanya, pero hindi niya alam kung bakit, dahil si Chenye at siya ay hindi pa nagkakilala at siya rin ay isang walang kwentang tao na may mga sirang meridian. Sinabi naman ni Chenye sa kanya na inayos na niya ang kanyang mga meridian, kaya hindi na siya isang walang kwentang tao. Nang marinig ito ni Ji Chenfan kaya siguradong alam na ni Chenye na pagkatapos ayusin ang mga meridian nito, ay alam na nito ang pagkakilanlan niya. Sinabi naman ni Chenye na ang emperador ng dinastiyang Xuanyuan ay may 9 na tagapagmana, ang unang 8 ay pawang mga prinsipe, at ang ika-9 ay isang prinsesa. Mula pagkabata, ang pagiging isang martial artist na nagsumikap at minamahal ng emperador, ngunit biglang isang araw, nawala ang lahat ng kanyang cultivation,
at siya ay naging isang basura. Dagdag pa niya na sinabi ng Xuanyuan Dynasty na ang mga meridian ng prinsesa ay ganap na nasira dahil sa mga pagsasanay, at alam ni Ji Chenfan ang tunay na dahilan. Nang marinig ito ni Ji Chenfan ay nagsisimula na itong lumuha kaya pinatigil nito si Chen Ye sa pagsasalita na kahit pinagaling ni Chen Ye ang katawan niya, pero ang kanyang cultivation, kaya kung gusto ni Chen Ye gamitin siya bilang bargaining chip para makipagnegosyo sa Xuanyuan Dynasty, ay hindi kailangan ng royal family ng basurang tao na walang cultivation base. Sinabi naman ni Chen Ye habang tinitingnan nito ang system sa kanyang harapan na kahit ganoon ay nandyan pa rin ang kanyang talento, at ang kanyang lakas ay maaaring itayo muli, tinanong rin niya si Ji Chenfan kung hindi ba niya gusto maghiganti. At makikita dito ang tinitingnan ni Chen Ye at ito ay ang mission na hayaang yumuko si Ji Chenfan, na may rewards na 1,000 points. Malungkot namang sinabi ni Ji Chenfan na iniisip niya rin iyon, subalit siya, habang hindi pa natatapos si Ji Chenfan sa sasabihin ay nagpalabas na si Chen Ye ng matinding enerhiya. Kasabay nito sinabi niya kay Ji Chenfan na kung gayon ay sambahin niya siya bilang isang guro, na ikinagulat ni Ji Chenfan matapos niyang marinig ito. Dahil sa matinding puwersa na ibinibigay ni Chen Ye kaya sapilitang lumuhad ang isang tuhod ni Ji Chenfan. Ilang saglit pa ay lalong nagpakawala si Chen Ye ng matinding puwersa kaya dalawang tuhod na ni Ji Chenfan ang lumuhod. Kaya sinabi ni Xiao Shi sa kanyang master na ang kailangan ang disciple ay handang gawin ito ng kusang loob, kaya tinanong niya kung paano siya nagiging ganoon. Sinabi naman ni Chen Ye na hindi niya iyon naisip ng ilang sandali. Dahil sa sobrang lakas ng pressure na pinakawala ni Chen Ye kaya naglaglagan rin ang mga iba't ibang bagay sa loob ng silid. Kaya napapaisip si Ji Chenfan na kahit ang kanyang ama at elders ay hindi pa siya nakakaramdam ng ganito, sa sandaling iyon, ang kanyang katawan, hindi, tila kahit ang kanyang kaluluwa ay malapit ng madurog. Tumayo naman si Chen Ye sa kanyang inuupuan at sinabi niya kay Ji Chenfan na siya ay nasa bundok ng niebe noon, iniligtas niya ang kanyang buhay, nag-detoxify sa kanya, naglinis ng kanyang marrow, at muling hinubog ang kanyang mga meridian. Ito ay para sa ikalawang biyaya. Dagdag pa niya na handa siyang ipasa ang mga ehersisyo nito para sambahin siya nito at makapaghiganti ng mag-isa sa hinaharap, ito ay para sa ikatlong biyaya. Pahabol pa niya na kung gusto niyang saktan siya ay hindi niya na ito dapat iniligtas pa, at ang mga tao na mga prinsesa ng dinastiyang Xuanyuan ay maaaring makaramdam ng labis na marangal, ngunit sa kanyang kaso, iyon ang mangyayari. Subalit hindi pa rin kumbinsido si Ji Chenfan dahil narinig niya na ginagamit ng mga masasamang cultivator ang mga katawan at kaluluwa ng kanilang mga disipulo upang i-refine sila para maging immortal sa kanilang sariling paggamit lamang. Kaya tinanong niya si Chen Ye na ang hinahabol niya talaga ay ang maharlikang dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Nakangiti namang sinabi ni Chen Ye na mabuting alam nito. Sinabihan rin ni Chen Ye si Ji Chenfan na bagamat siya ang ikasyam na anak na babae ng emperador, maganda ang kanyang hitsura, at ang kanyang dugo ay dalisay, ngunit sa kanyang mga mata ay hindi ito mahalaga dahil kung gusto niya siyang saktan, bakit nag-effort pa siya para pagalingin ito, at tanggapin siya bilang kanyang disciple. Kaya naman hindi maintindihan ni Ji Chenfan kung gayon, bakit siya. Ipinaliwanag naman ni Chen Ye na simple lang ang dahilan, na hindi siya pumapansin ng kakayahan kapag tumatanggap ng mga disciple, kahit gaano man ito katalento, kung walang kapalaran, ay hindi niya ito ipapasok sa kanyang pintuan. Dagdag pa niya na hindi pa siya nakakatanggap ng isang disciple sa kanyang buhay, kaya si Ji Chenfan ay papansinin lamang niya ng labis kapag siya ay nakatadhana. Kaya tatanungin niya siya sa huling pagkakataon kung nais niyang sambahin siya bilang kanyang guro. Sinabihan niya rin si Ji Chenfan na hindi niya ito pipilitin at binigyan lamang siya ng pagpipilian, mula nang mag-ensayo siya, ang kanyang pag-cultivate ay isang libre at madaling paraan. Pahabol pa ni Chen Ye kay Ji Chenfan na maaari niyang sundin ang kanyang puso at katawan, maaari rin siyang bumalik at magpatuloy na maging ikasyam na prinsesa ng dinastiyang Xuanyuan, o maging kanyang disipulo upang mabawi ang nawala sa kanya gamit ang kanyang sariling mga kamay, kaya siya ang baalang pumili. Sa Dao Palace sa sekta ni Chen Ye inside the main hall,
makikita si Ji Chen-fan na abalang mag-cultivating, maya-maya pa ay natapos na ito, na ikinatuwa ni Ji Chen-fan dahil nabawi niya na ang kanyang lakas. At ang susunod niyang gagawin ay kausapin ang kanyang master tungkol sa kanyang sitwasyon, hindi rin siya makapaniwala kapag iniisip niya ang nangyari na iyon, noong araw na nagpasya siyang sambahin si Chen Ye bilang isang guro. Ay merong mga bagay na hindi niya mapaniwalaan dahil binago niya itong Dao Palas sa isang iglap lamang. At ang espiritual na enerhiya ng Dao Palas na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa espiritual na mga sagradong bundok sa labas, kaya naman nakabawi siya sa loob lamang ng 3 araw. Kaya napapaisip siya kung gaano kalakas ang kanyang master, makalipas ang ilang sandali. Paglabas ni Ji Chen-fan agad siyang pinuri ni Chen Ye dahil nagawa niyang makarecover sa loob lamang ng 3 araw, kaya hindi na ito masama. Nagpasalamat naman si Ji Chen-fan sa kanyang master, sa masaganang espiritual dito sa Dao Palace, kaya sa wakas ay na-cultivate niya ang mortal realm hanggang sa matapos. At naramdaman na ng kanyang disipulo na nagtatagpo na ang Spirit Sea, ang kanyang disipulo ay may tiwala, na sa lalong madaling panahon ay magagawa niyang makagamit ng Blue Spirit Sea tulad ng dati, sa tulong ng Master, kahit na ito ay ang Purple Spirit Sea, ay tiwala siya na masusubukan niya ito. Dahil substitute lang ang recap na ito sa aking recap kay Shen Xiang at ang tagal pa bago ipaliwanag ni Chen Ye ang mga realm dito at iyon ay nasa mahigit 150 plus chapter pa, kaya ilalagay ko na lang dito para hindi na kayo malito. Simula sa small world papunta sa big world, at pagkatapos ay yung sa ibaba hindi ko na rin ilalagay ang iba dahil hirap na iyon maabot ng mga cultivator. Tinuruan naman ni Chen Ye si Ji Chen-fan ng leksyon dahil sa ipinagmamalaki na nito ang malapit niyang maabot na Purple Spirit Sea. Kaya tinanong ni Ji Chen-fan ang kanyang master dahil sinabi nito na ang pagtanggap ng mga disipulo ay nakasalalay lamang sa kapalaran at hindi sa talento. Bukod dito, ang Purple Spirit Sea ay maaari lamang ma-cultivate ng mga mahuhusay na disipulo ng martial arts na lumipas na sa loob ng libu-libong taon, dahil noong nasa Spirit Sea realm siya dati, isa lang itong Blue Spirit Sea. Sinabihan siya ni Chen Ye sa kanyang mga talento, ang Blue Spirit Sea ay hindi karapat-dapat para kay Ji Chen-fan. Hindi man siya tumitingin sa mga talento, hindi ibig sabihin na hindi siya maghihigpit sa kanya. Dagdag pa niya na hindi lahat ay may pagkakataon, dahil may pagkakataon si Ji Chen-fan na muling buuin, kaya kailangan niyang tumingin sa mas malayo, dahil masyadong mababa ang Blue Spirit Sea, kaya kailangan niyang abutin ang Golden Spirit Sea para sa kanya. Hindi makapaniwala si Ji Chen-fan na kailangan niyang abutin ang Golden Spirit Sea kaya naman umiyak na lang ito. Sinabihan naman ni Xiao Shi ang kanyang master na ang gantimpala ay dumating na sa pagkumpleto ng gawain ng pagtanggap ng mga disipulo, at isang bagong gawain din ang narito, kaya maaari niyang kumpirmahin ito. Ang system ay ang host lang ang nakakakita, at ang bagong gawain para kay Chen Ye ay tulungan ng host si Ji Chen-fan sa pagkuha ng inheritance ng mga relic ng Human Emperor, reward, 1,000 point, failure penalty. Paano mabibigo ang kanyang master? Patuloy naman sa pag-iyak si Ji Chen-fan dahil kailangan niyang abutin ang Golden Spirit Sea. Paano ito posible? Kaya nagmura ito na sobra ang hiling ng kanyang master. Sinabihan naman siya ni Chen Ye na isa lang itong Golden Spirit Sea, bilang kanyang disciple, ito ang realm na nais niyang maabot ni Ji Chen-fan. Dagdag pa niya na ngayon, narating na ni Ji Chen-fan ang mortal realm, kaya oras na para lumabas siya at magsanay. Tinanong naman ni Ji Chen-fan ang kanyang master kung anong klaseng practice iyon. Pero sinabihan lang siya ni Chen Ye na bumalik sa imperyo. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng isang silid, makikita at maririnig ang nagtatawanan na mga tao. Nang makita ni Ji Chen-fan ang isang magandang babaeng cultivator, walang pangit sa akin lahat tayo gwapo at maganda. Tama ba? Ipinahayag niya na ang babaeng iyon ay si Yu Qingshan mula sa Yulong Holy Land, at nasa tuktok na ito ng Purple Spirit Sea sa edad na 18 pa lamang, at isang kilalang henyo sa Human Emperor World. Ngunit para kay Chen Ye hindi ito kwalipikado. Nang makita ni Ji Chen-fan ang katabi ng unang magandang babae, ipinahayag niya sa kanyang master na iyan ay ang great sister na si Lian Han,
At siya ay 18 taong gulang lamang ngunit naabot na niya ang Purple Spirit Sea, at ang kanyang lakas din ay nasa rurok na ng Spirit Sea Realm. Siya at si Yu Qingshan ay mula sa Yulong Holy Land, ang mga ito ay kamangha-mangha. Subalit para kay Chen Ye hindi pa rin ito kwalipikado, kaya nay na si Ji Chenfan dahil masyadong mataas ang mga requirements ng kanyang master, dahil ang dalawang ito ay parehong mga henyo, at sila rin ay itinuturing na natatanging kabataan, ngunit sa mga mata ng kanyang master, hindi sila kwalipikado. Dagdag pa ni Ji Chenfan na napakaganda kung mayroon siyang talento at lakas sa kanila. Kaya inila ni Chen Ye ang pisngi ni Ji Chenfan kasabay nito tinanong niya kung sinisisi ba niya ang kanyang master sa hindi pagpayag sa kanya na makaabot sa Spirit Sea Realm. Sinabi naman ni Ji Chenfan sa kanyang master na huwag itong magalit at iyon ay hindi niya sinasadya. Nang biglang nagkagulo ang mga tao sa kanilang likuran dahil ang mga tao mula sa Xuanyuan Dynasty and Baiyu Jing ay narito na, at nararamdaman na nila ang Great Show ay malapit ng itanghal. Agad naman itong nakilala ni Ji Chenfan at ito ay ang kanyang third brother, at makikita dito ang dalawang bagong dumating at ito ay ang third prince of Xuanyuan Dynasty na si Jibo at ang leader of Baiyu Jing na si Mingyu. Pagdating ng dalawa ay nagdaldalan agad ito, nagtataka si Mingyu kung anong payo, meron ang ikatlong prinsipe, dahil hindi niya maalala kung kailan siya ginalit ng kanilang Baiyu Jing. Galit naman sinabi ni Jibo na ang Baiyu Jing ay nagpadala ng ilang tao upang habulin ang kanyang kapatid na babae, kaya ngayon ang kanyang kapatid na babae ay nawawala, at ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi alam. Sinabi naman ni Mingyu na huminahon ito, tulad ng alam ng lahat, na siya, si Baiyu Jing, ay palaging nangongolekta ng pera para magnegosyo, kumuha ng pera mula sa mga tao, at tinutulungan ang mga tao na alisin ang mga sakuna. Ang usapin ng kanyang kapatid ay walang iba kundi ang pagsunod sa mga utos lamang. Dagdag pa niya na kung gusto ng ikatlong prinsipe na mangsisi, ay dapat din niyang hanapin ang taong nasa likod ng mga eksenang iyon, at kunin ito para ilabas ang kanyang galit. Sa sobrang galit ni Ji Chenfan ay napatayo ito sa kanyang inuupuan matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Mingyu, na agad pinigilan ni Chen Ye at sinabihan na huwag itong magpalinlang sa hitsura. Dagdag pa niya na si Ji Chenfan ay tinugis ng lason, kaya posibleng itinuro ng kanyang kapatid ito. Sinabi ni Ji Chenfan na naiintindihan niya na posible ito, ngunit sa pag-iisip na sinira ng Baiyu Jing ang kanyang mga meridian, kaya siya. Sinabi naman ni Chen Ye kay Ji Chenfan na hindi masamang mawala ang kanyang cultivation base, at kahit ang kanyang espiritual na enerhiya ay naubos at siya ay magsimulang mag-cultivate muli, ay hindi na niya gagawin ang mga pasikot-sikot na kanyang nalakbay noon. Bukod pa dito, ay hindi na mauulit ang ganitong bagay sa hinaharap. Dagdag pa niya na walang sinuman sa Heavens and Worlds ang makakasakit ng kahit isang buhok ng kanyang apprentice, dahil siya lang ang pwedeng magbuli sa kanyang apprentice. Masaya namang sinabi ni Ji Chenfan na naniniwala siya sa sinabi ng kanyang master. Nang biglang may napagtanto ito, kaya naman tinanong niya ang kanyang master kung ano ang sinabi nito. Tinanong naman siya ni Chen Ye kung ano ang sinasabi nito. Kaya inulit ni Ji Chenfan ang sinabi ng kanyang master kanina na siya lang daw ang makakapagbuli sa kanyang apprentice. Na agad namang sinagot ni Chen Ye na tama iyon, tinanong niya rin kung may problema ba doon, kaya naman nagmukmuk na lang si Ji Chenfan sa gilid dahil hindi niya alam kung anong klaseng master ito. Sinabihan naman ni Xiaoxi ang kanyang master na meron itong nararamdaman na malisyosong signal, na agad tinanong ni Chen Ye kung ito ba ay nanggagaling kay Ji Chenfan, na agad sinagot ni Xiaoxi na hindi, dahil ito ay nakadirekta sa kanya at malapit na ito. Nang biglang may isang magandang babae na sulot ang dumating, at tinatanong nito si Chen Ye kung pwede ba siyang umupo dito. Agad naman itong nakilala ni Ji Chenfan at ito ay ang anak na babae ng Red Lotus Demon Lord na si Li Hongshuang, na agad sinagot nito na tama iyon, na siya nga iyon. Mula kay Little Teacher Science Class, ang kulay ng Spirit Sea na ipinapakita ng cultivator kapag siya ay nag-forges ng Spirit Sea ay tumutukoy sa pinakamataas na limitasyon ng kanyang hinaharap na landas ng tagumpay. Karamihan sa mga cultivator ay maaaring maabot lamang ang Blue at Red Spirit Sea,
ang Purple Spirit Sea ay lumilitaw lamang sa mga inner disciple ng ilang malalaking sekta na ipinasa sa loob ng maraming taon. Ang mga henyong ito ay magiging mga sikat na tao sa hinaharap, habang ang Golden Spirit Sea ay umiiral lamang sa mga makasaysayang talaan. Ito ay ang maalamat na Spirit Sea na bihira sa loob ng 1,000 taon. Sinigawan naman ni Ji Chen-fan ang masamang babaeng ito, at tinanong kung ano ang gusto nitong gawin sa kanya nitong master, na agad namang sinagot ng bad woman sa kanyang harapan, kung ano sa tingin ni Ji Chen-fan ang gusto nitong gawin sa kanyang master. Nang bigla na nga itong kumapit kay Chen Ye habang nagpapakawala ito ng malakas na aroma, kasabay nito tinanong ni Li Hongshuang si Chen Ye kung maganda ba siya, sinabihan niya rin si Chen Ye na may gusto siyang gawin sa kanya, kung pwede ba iyon. Nang makarating at maamoy rin ng iba ang malakas na kamandag ng aroma kaya nagsisimula ang mga ito na mamula at bumuhos ang malakas na dugo sa ilong nito, dahil ito ay ang insenso ng Red Lotus Demon Sect, at ang pang-akit ng Demon Girl. Kaya naramdaman ng matabang lalaki na parang ang aura sa kanya nitong katawan ay kinakalikot ng napakalayo, kaya sinabihan ito ng kasama nitong lalaki na huwag itong tumingin at pigilan rin niya ang kanya nitong hininga. Tinanong naman ni Li Hongshuang si Chen Ye habang ipinapakita nito ang kanya nitong kapanghakan kung may iba na ba siya. Tinulungan naman ni Xiaoxi ang kanyang master upang takpan ang mga karumaldumal na bagay dahil hindi dapat ito makapasok sa mga mata ng kanyang Panginoon. Iniisip naman ng magandang babaeng panghak na ito na ang kanyang mahusay na magic spell, kasama ng insenso na ito na kahit isang monghe si Chen Ye, ay sasamba siya pa rin sa ilalim ng kanyang palda, dahil ang mala-jade na balat at ang magandang hitsura niya, ay hindi nakita sa loob ng maraming taon. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na umalis ito, na ikinagulat ni Li Hongshuang kaya gusto ulit nitong marinig ang sinabi ni Chen Ye. Kaya sinabihan ulit ito ni Chen Ye ng harap-harapan na ang sabi niya ay lumayas ito. Hindi naman pinabayaan si Li Hongshuang ng mga aso nito at agad itong nagsitayuan at malakas nilang sinigawan ang mabahong dawas na ito kung naghahanap ba siya ng kamatayan. Dagdag pa ng mga ito habang pinapalibutan nila si Chen Ye na hindi niya alam kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, dahil isang karangalan para sa kanya na ang kanilang lady ay na-fall in love sa kanya, kaya sinabihan nila na kailangan ni Chen Ye gawin iyon. Tinanong naman ni Yu Qingshan si Lian Han kung ano sa palagay nito na paano malulutas ng lalaking ito si Li Hongshuang, dahil siya at ang Red Lotus Demon Sect sa likod niya ay napakahirap kalabanan ng mga masters. Ngunit sinabihan lang siya ni Lian Han na hindi niya makita ang lakas ng lalaking ito, kaya sinabi ni Yu Qingshan kung ito ba ay nasa Soul Realm. Mga kabenhwa, nakalimutan ko palang sabihin na ang limitasyon ng realm dito sa Human Emperor World ay nasa Heaven and Human lamang dahil ang mundo nila ay Small World lamang. Sinabi naman ni Lian Han na matagal na niyang nakita ang mga realm, ngunit ang taong ito, ay hindi niya matukoy kahit kaunting aura ng espiritual na kapangyarihan mula sa buong katawan nito, na parang mayroong isang hindi nakikitang shield na tumatakip sa kanya ng mahigpit. Kaya napasabi si Yu Qingshan na sa madaling salita, ang Li Hongshuang na ito ay malamang na sinisipa ang bakal na plato. Sa sitwasyon naman ni Chen Ye ay sinisigawan ni Ji Chen-fan ang mga Red Lotus Demon Sect, dahil sila ay walang kahihiyan. Pinatigil naman ito ni Chen Ye na kahit ang galit ay maaaring maging isang motibasyon para sa espiritual na pagsasanay, ngunit hindi kailangan ni Ji Chen-fan ng galit upang malutas ang maliit na bagay na ito. Kaya naman nilagyan uli ni Chen Ye ang kanyang daliri ng kaunting enerhiya, ilang saglit pa ay may isinusulat na ito na lingwahe sa taas ng mesa kasabay nito sinabi niya bilang isang guro, ay tuturuan niya si Ji Chen-fan ng leksyon ngayon, kaya dapat niyang alalahanin ito ng mabuti. Nang matapos ang spell na iginuhit ni Chen Ye ay bigla na lang dumilim ang kalangitan. Dagdag pa niya matapos mabuhay ng napakaraming taon. Palagi siyang sumusunod sa prinsipyo na hindi dapat magdulot ng gulo. At hindi lumikha ng takot sa mga tao, ngunit karamihan sa mga bagay sa mundo ay hindi tulad ng inaasahan. At palaging may mga taong walang mga mata na tulad ng mga gamo-gamo upang labanan ng apoy. Kaya kung makatagpo sila ng ganoong tao, ang kailangan nilang gawin ay turuan sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay,
Matapos sabihin ni Chenye ang mga salitang iyon ay inactivate na niya ang ginawa nitong spell, at mula sa napakadilim na kalangitan ay merong lumabas na kidlat, dahil hindi makita ng nasa loob ang nangyayari sa labas kaya napapaisip sila kung ito ba ay earthquake. Ngunit napagtanto nila na hindi ganon ang tunog na iyon. Kaya napatango sila sa kanilang itaas at nakita ng lahat na merong thunder ang babagsak na ikinataranta ng lahat kaya kailangan na nilang makalayo. Ilang saglit pa ay tumama na nga ang malakas na kidlat sa sobrang lakas nito ay parang itong isang buwan na lumiliwanag sa madilim na gabi, na naging dahilan upang mawasak ang silid at gumuho ang kinatatayuan nila, maliban na lamang sa pwesto ni Chenye at Ji Chenfan. Dahil ang kinaroroonan ni Chenye ay hindi nawasak kaya nalaman nila na ang Heaven's Thunder ngayon lamang ay kagagawan ng Daoist. Na kahit ang third prince ng Xuanyuan Dynasty na si Jibo ay hindi rin makapaniwala na kung paano ni Chenye na ilabas ang napakalakas na thunder ng ganoon lamang kasimple, kahit rin ang leader ng Baiyujing na si Mingyu ay hindi rin makapaniwala kaya nagtataka siya kung mayroon bang ganoong bagay sa kanilang Human Emperor world. Maliban sa kanilang dalawa pati rin ang dalawang nagmula sa Yulong Holy Land na sina Yu Qingshan at Lian Han ay hindi rin makapaniwala, na kahit si Yu Qingshan ay hindi man lang niya nakita kung paano ginamit ni Chenye ang spell, nagtataka rin siya kung paanong ang kulog at kidlat na dulot ng isang mortal body ay may ganoong kapangyarihan. Sinabihan naman ni Lian Han na mali si Yu Qingshan, dahil iyon ay ang Heaven's Thunder, ang tunay na Heaven's Thunder. Siyempre hindi rin nakaligtas ang magandang babaeng panghak na si Li Hongshuang dahil siya ang panimula ng sakunang dulot ng Heaven's Thunder kaya naman sa sobrang gulat nito nang makita niya ang Heaven's Thunder na iyon ay parang nawalan na ito ng malay. Na ikinaalala ng mga aso nito kaya kailangan nilang bilasan at elayo ang kanilang lady mula dito, dahil masyadong mapanganib ang Daoist na ito, kaya ginising nila ang kanilang lady, napagpasyahan rin nilang hindi na nila kukunin ang relics ng Emperor at umalis na lang sila mula dito. Kahit ang mismong disciple ni Chenye na si Ji Chenfan ay hindi rin makapaniwala nang makita nito ang Heaven's Thunder ngayon lamang kaya naisip niya na ito talaga ang lakas ng kanyang master. Sinabihan naman siya ni Chenye na hangal, dahil iyon ay ang 5 Thunder Talisman lamang na iginuhit niya ng randomly, kaya sinabihan niya si Ji Chenfan na kung gusto niyang matuto ng ganon, ay tuturuan siya nito sa hinaharap. Sinabihan naman ni Xiaoxi ang kanyang master na mukhang ang ginawa niya ay subre dahil madali lamang sa kanya manakit ng inosenteng mga tao. Tiwala naman si Chenye sa paggawa ng tamang sukat, at hindi niya intensyon na pumatay dahil hindi sapat ang bilis ng kidlat na iyon kaya nakapag-react pa sila at makaiwas. Ngunit hindi parent si Xiaoxi mapakali kaya sinabi niya sa kanyang master na tingnan kung ano ang hitsura nila dahil sa pinsalang dulot ng kanyang Heaven's Thunder. Sumang-ayon naman si Chenye sa sinabi ni Xiaoxi ngunit ang problema ay hindi malaki. Sinabihan naman ni Chenye na itaas ni Ji Chenfan ang kanyang ulo at tingnan ang mga taong ito sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sabihin sa kanyang guro ang kanyang nakita. Nang marinig naman ni Ji Chenfan ang sinabi ng kanyang master ay agad niya namang nilingon ang mga tao sa kanyang harapan at sinabi niya sa kanyang master na ang nakikita niya sa kanilang mukha ay ang takot, alinlangan at gulat, lahat sila ay natatakot sa kanyang master, at sila ay nababalisa tungkol sa Heaven's Thunder na ibinagsak ng kanyang master. Sinabi naman ni Chenye na tama iyon. Kaya tandaan ni Ji Chenfan ang tingin sa kanilang mga mata dahil ngayon siya ay mas mahusay kaysa sa kanila, kaya lahat sila ay natatakot sa kanya, at lahat sila ay gagawin ang lahat, ang cultivation techniques ay isang sukat lamang, at ang pure strength ay ang tunay na kapangyarihan. Dagdag pa niya bilang kanyang disipulo, ay tiyak na magkakaroon ng lugar si Ji Chenfan sa Heavens and Worlds sa hinaharap. Kaya kailangan niyang masanay sa kamanghamanghang bagay, gawing puwersang nagtutulak para sa kanyang pagsasanay, at sumulong, kaya tinanong niya kung nauunawaan ba ito ni Ji Chenfan, na agad sinagot ni Ji Chenfan na susundin niya ang mga turo ng kanyang master. Sinabi naman ni Xiaoxi na hindi ba kakaiba ang paraan ng edukasyon ng kanyang master dahil ang ganitong uri ng edukasyon na gumagamit ng karahasan laban sa karahasan, ito ba talaga ang paraan para turuan ang isang bata na 15 taong gulang pa lamang? Dahil sa pamamaraan ng pagtuturo ng kanyang master kaya tinanong ni Xiaoxi kung ito ba ay pagtuturo sa tao o pagtuturo sa demonyo.
Tinanong naman ito ng kanyang master kung may mga opinyon ba si Xiao Shi, na ikinataranta ni Xiao Shi nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master kaya sinabi ni Xiao Shi na hindi siya maglakas loob na magkakaroon ng opinyon at ang sinabi ng kanyang master ay ang katotohanan. Mula sa itaas bumaba ang Lord of Zhengyang City na galit at tinatanong kung sinong naglakas ng loob na nag-practice ng Heavenly Thunder sa kanyang Zhengyang City. Sinagot naman ito ni Chen Ye na siya iyon, na ikinataranta at ikinatakot ni Ji Chenfan kaya humawak ito ng mahigpit sa damit ng kanyang master dahil ito ay ang Lord of Zhengyang City na si Wu Xiaoyang at siya ay isang napakasikat na malakas na tao na nakatalaga sa Zhengyang City sa loob ng maraming taon. Usap-usapan na kalahating Diyos na ito, sinabi naman ni Xiao Shi kahit hindi naman ito nakikita ni Ji Chenfan na kung ano ang magagawa ng kalahating Diyos, kung kaya niyang tumawid sa sakuna tulad ng Thunder Talisman na inihagis ng kanyang master, nangangamba siya na walang makakagawa nito sa Heaven and World. Sinigawan naman si Chen Ye ng Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang dahil isa itong kalokohan at kung iniisip ba ng Daoist na ito ay isa siyang hangal dahil ang Thunder ngayon lamang ay kakaibang kayamanan at mga masasamang bagay lamang ang maaaring magkaroon ng nakakatakot na momentum sa mundong ito. At dahil ang Emperor Relax ay malapit ng magbukas kaya gusto niyang malaman kung ang Daoist na ito ay isang tao or ghost. Kaya ginamit nito ang kanyang teknik upang tingnan ang subconsciousness ni Chen Ye, ngunit nang makapasok ito ang nakita lamang niya ay kadiliman kaya nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Nang bigla na lang nagkaroon ng liwanag na ikinagulat ng Zhengyang City Lord dahil napagtanto niya na ito ay hindi isang subconscious or spiritual space ni Chen Ye at maaaring ito ay ang aura na nakapaligid lamang sa kanya. Ang kahulugan ng subconscious or spiritual space ay kapareho lamang ng divine sense na ipinaliwanag ko sa recap ni Shen Xiang. Mukhang hindi naman nagustuhan ni Chen Ye ang pagpasok ng hangal na ito kaya nagpakawala si Chen Ye ng matinding puwersa na ikinagulat naman ng Zhengyang City Lord. Ilang saglit pa ay unti-unti na itong naglalaho na agad naman napansin ng hangal na ito, ilang saglit pa ay tuluyan na nga itong naglaho. Kaya nang makabalik ito sa kanyang tunay na katawan ay lubos itong natakot sa nangyari dahil pag ganoon mga kabenhwa, kapag namatay ang isang tao sa loob ng subconsciousness ay maaari silang tuluyang mamatay, ngunit ang kanilang katawan ay buo pa rin, at dahil walang nagmamay-ari ng katawang iyon ay pwede na itong pasukan ng ibang nilalang ng walang kahirap-hirap. Kaya nang makabalik ang Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang sa kanyang katawan ay agad itong humingi ng tawad sa kanyang senior na si Chen Ye at nakiusap na sana ay patawarin siya nito. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na may magandang buhay sa langit, at hindi madaling linangin ang spiritual cultivation, kaya dapat pahalagahan ito ng Zhengyang City Lord. Habang si Ji Chenfan ay nalilito dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari. Subalit alam naman ni Ming Yu kung ano ang nangyari na ngayon lamang ay ginamit ng Zhengyang City Lord ang kanyang kakayahan upang subukang makita ang Daoist na iyon. Ngunit ang kanyang cultivation technique ay nasira sa isang iglap lamang. Kaya napagtanto niya na ang cultivation ng Daoist na ito ay tiyak na nasa itaas ng Zhengyang City Lord, na ikinainis rin ito dahil ang Baiyujing Intelligence Network ay tumagos sa Emperor World sa loob ng maraming taon, ngunit walang impormasyon tungkol sa taong ito. Kaya napagdesisyonan ng isang hangalri na ito na kailangan niyang mag-imbestiga pagkatapos niyang bumalik dahil ang hindi kilalang panganib na ito ay hindi dapat pahintulutan. Nagpasalamat naman ang Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang sa kanyang senior na si Chen Ye dahil hindi siya pinatay nito. Sinabi naman ni Chen Ye na okay lang iyon dahil hindi naman niya intensyon na pumatay, at malapit na rin ang oras. Nang marinig naman ni Ji Chenfan ang sinabi ng kanyang master ay tinanong nito kung ano ang ibig sabihin ng kanyang master na malapit na ang oras. Maya-maya pa ay bigla na lang nagkaroon ng earthquake na agad namang nalaman ng mga cultivator na ito ay ang relic, dahil malapit nang magbukas ang Emperor Relic. Kaya ang lahat ng mga martial artist na nandun ay isa-isa nang nagliparan papunta sa kinaroroonan ng Emperor Relic at huwag dapat nilang hayaang manguna ang Yulong Holy Land. Ilang saglit pa ay nakarating na ang iba sa lokasyon ng Emperor's Tomb, sinabi ng isang cultivator na nandun na ang relics ng Emperor ay minsan sa 50 years lamang na nagbubukas.
narinig rin nila mula sa mga elder ng kanilang angkan na mayroong lahat ng uri ng mga bihirang at kakaibang kayamanan sa loob. Ito ay ang kayamanan na iniwan ng mga nauna na human emperor. Dagdag pa nila na ang mga kayamanan sa loob ay parang wala lang, ngunit mayroong pamana ng mga emperador sa nakaraan at ang mga malalaking sekta ay naglalayon para dito, kaya gusto na lamang nilang makakuha ng ilang magagandang kayamanan at hindi nila iisipin ang inheritance ng emperor dahil mula noong huling henerasyon ng emperador, ay wala na silang narinig na sinumang matagumpay na nakakuha ng inheritance. Habang nag-uusap ang mga cultivator sa ibaba, mula sa kanilang itaas ay dumating naman sina Chen Ye at Ji Chenfan, kaya nagkagulo ang mga cultivator nang makita nila ang Daoist, at agad silang nagsiligwo upang hindi maharangan ang daanan ni Chen Ye. Sinabi naman ng Zhengyang City Lord na si Wu Xiaoyang sa kanyang senior na si Chen Ye na ang Human Emperor Ruins ay may mga paghihigpit sa cultivation, at tanging ang mga tao sa ibaba ng Soul Realm lamang ang maaaring makapasok. Sinabi naman ni Chen Ye na wala siyang planong pumasok dahil ang kanyang disciple ang papasok sa Emperor Tomb. Ngunit hindi pa rin mapakali ang Zhengyang City Lord dahil hindi niya alam kung anong realm ang disciple ng senior, dahil kung siya ay mas mataas kaysa sa Soul Realm at sa pilitang pumasok sa Emperor Tomb, siya ay makakatanggap ng backlash sa pagbabawal ng relic. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na huwag itong mag-alala dahil ang kanyang disipulo ay nasa mortal realm lamang, kaya kinabahan lalo si Ji Chenfan dahil sinabi pa ng kanyang master kung anong realm pa lamang ito. Hindi naman makapaniwala ang mga cultivator na naruroon nang marinig nila ang sinabi ni Chen Ye, dahil isa itong kalokohan kung ito ay nasa mortal realm lamang, at hindi nila mahuhulaan ang mangyayari kung ang mortal realm ay papasok sa Human Emperor Tomb. Kaya naman nagsimulang mag-usap-usap at magtawanan ang mga cultivator na nandun na ang Daoist ay hindi masusukat ngunit ang disipulo ay nasa mortal realm lamang. Kaya iniisip nila na ang cultivation base ng Daoist na ito ay nasa itaas lamang ng Soul Realm. Gaano man siya kalakas ay hindi siya makakapasok at ang disipulo nito ay nasa mortal realm lamang kaya hindi ito isang banta sa kanila, na baka kahit mag-protect sa sarili nito sa mga treasure sa loob ng Human Emperor Tomb ay lubha na itong mahirapan. Sinabi naman ng Zhengyang City Lord na dahil ito ang kaso ay naiintindihan niya na ito, kaya nagpaalam na ito kay Chen Ye dahil kailangan din niyang pangunahan ang pagbubukas ng ruins na ito. Matapos makaalis ang Zhengyang City Lord ay agad nang lumingon si Chen Ye sa kanyang disciple na si Ji Chenfan at makikita ang mga luha sa mga mata ni Ji Chenfan dahil ebinente siya ng kanyang master. Hinila naman ni Chen Ye ang pisngi ni Ji Chenfan habang sinasabi nito sa kanyang disciple na ngayon lamang ang lahat ng mga cultivator ay naakit ng thunder ang kanilang mga atensyon, at bilang kanyang disciple ay tiyak na makakatanggap si Ji Chenfan ng espesyal na atensyon sa loob ng Human Emperor Tomb. Dagdag pa ng kanyang master na sa halip na ilantad ang katotohanan ng kanyang tunay na realm kapag nakikipaglaban sa loob, ay mas mabuting sabihin agad sa kanila mula sa simula upang ibaba ang kanilang pagbabantay laban kay Ji Chenfan. Nakiusap naman si Ji Chenfan sa kanyang master na tigilan na nito ang pagkurot sa kanya nitong mukha. Subalit hindi naman pinakinggan ni Chen Ye ang pakiusap nito, habang hila-hila ang pisngi ni Ji Chenfan sinabi ni Chen Ye na ang relic ng Emperor, ito ang unang gawaing ibinibigay niya kay Ji Chenfan, kaya gusto niyang pumasok si Ji Chenfan sa Human Emperor Tomb at kunin ang inheritance ng mga emperador ng nakaraan. Sinabi naman ni Ji Chenfan na kung ganoon ay magsisikap ito ng husto, at bigla na lang pumuti ang mga mata nito dahil napagtanto ni Ji Chenfan ang sinabi ng kanyang master na kailangan niya mismong makuha ang Emperor inheritance. Kaya agad niyang sinabi sa kanyang master na ang inheritance ng Emperor na ito ay sinasabing hindi pa nakukuha mula nang mamatay ang emperador ng nakaraang henerasyon, at napakaraming mga karapat-dapat at mahuhusay na disipulo ang papasok sa Human Emperor Tomb na ito na mas malakas kaysa sa kanya, habang siya ay isang mortal realm lamang, kaya kahit na makita niya ang inheritance ng Emperor, ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makuha ito. Habang nakatalikod kay Ji Chenfan sinabi ni Chen Ye na kung may pagkakataon si Ji Chenfan na makuha ito, ay naniniwala siyang kaya niyang makuha ito, dahil siya ang kanyang piniling maging disipulo, kaya naniniwala siyang makukuha niya ito,
Naniniwala din si Xiaoxi na tama ang paghatol kay Ji Qianfan ng kanyang master. Kaya naman halo-halo na ang ekspresyon na ipinapakita ni Ji Qianfan dahil ang kanyang master ay naniniwala sa kanya, samantala siya ay hindi naniniwala sa kanyang sarili.